Napakahalaga na mapakinggan natin siya ng buong buo, walang labis, walang kulang dahil ito ay katotohanan ng mga pamilya na naging biktima ng terror grooming ng mga organisasyon tulad ng Kabataan Party List. Ngayon, para naman po magbahagi ng kanilang kwento, tinatawagan ko naman po si Ginang Madis, nanay ni Stephanie Borinaga, na hanggang ngayon naman ay patuloy na hinahanap pa ng kanilang pamilya. Good morning po. Ako po si Gina Madis. Nanay po ni Stephanie Borinaga. Umalis po siya sa amin December 23. Nagpaalam po siya na pupunta daw siya ng Espanya. Hindi siya nagpasko sa amin kasi wala daw tao sa bahay. Ngayon nalaman ko nung Friday, nung January 2, may nag-send sa akin ng link na nasa na daw siya, nasa Mindoro. Nakita lahat ng mga niya, identification. Hindi ko akalain mapupunta siya doon. Kasi ang paalam niya dito lang sa Metro Manila. Hindi ko alam kung bakit na-recruit siya sa mga ganyang samahan. Na-recruit po siya sa Anak Bayan po. Tapos yun, marami na pong nagpunta sa amin, namamalita kung ano na nangyari. Sabi ko, wala po akong idea, wala po akong update kung ano pong nangyari kasi missing pa po siya. Hanggang ngayon, hindi ko alam kung ano na po nangyari sa kanya. Ang bait-bait ng batang yun, matalino, may pangarap sa buhay. Third year college na po siya. 1 taon na lang po. Matatapos siya sa pag-aaral. Hindi naman po namin siya pinabayaan. Bakit siya pumasok ng ganung samahan? Ayun, lahat kami po nag-alala. Isa po akong single mother. Hindi ko alam kung anong pinaglalaban niya. Yun lang po, salamat po. So, yung kwento naman po ni Ginang Gina ay kwento naman po ng isang magulang na ang kabataan o yung anak nila ay missing pa rin. So, makikita natin yung mga iba't ibang epekto at resulta ng mga ginagawang panlilinlang ng mga organisasyong nabanggit tulad ng Kabataan Party List at Anak Bayan. So para naman magbigay ng konteksto kung ano yung kalagayan, tunay na kalagayan doon sa Mindoro at Pabulaanan, yung mga fake news at misinformation, disinformation na ipinapalaganap ng mga makakaliwang grupo, bago po pala tayo tumalon sa kalagayan ng Mindoro, tinatawagan ko po si Ginang Luisa Espina para naman po magbigay ng pahayag mula sa Hands of Our Children Movement at ipakilala kung ano nga ho ba ang layunin ng Hands of Our Children sa panawagan natin para sa hustisya at katotohanan sa mga naging biktima, kabataang naging biktima ng recruitment ng CPP, NPA, NDF. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Ako po si Luisa Espina ng Hands of Our Children Movement ay nakikiisa po sa mga dalamhati nitong mga magulang dahil pare-pareho po ang nangyari sa amin. Ang pattern po ng recruitment ay pare-pareho. Niligawan ng anak namin para isali sa organisasyon, galitin ang puso sa gobyerno. Katulad na nangyari sa akin, ginalit ang puso hanggang sa nagrally-rally
Sila yung pinapauna sa mga rally, hanggang sa galit na ang puso, inakyat po. 16 years old na ni-recruit, 18 years old, inakyat sa kabundukan. Pare-pareho po na anibersaryo ng CPP na December 26. So, karamihan po sa mga anak namin na wala po ng December. So, ganyan din po ang aming anak. At ganun din po sa mga Hands of Our Children movement. Same pattern po. At isasali sa mga immersion. Ang paalam kay Ma'am Gina, immersion. Kay Ma'am Merlinda is camping. So, pare-pareho, iba-iba lang ng tawag. Ngunit same pattern na idadalhin sila sa kabundukan. At pag nandoon na sila, matatrap na. Katulad ng anak ko, natrap na. Akala sabihin na mag-aaral lang o magtuturo sa lumad. Ngunit saan ba nadala yung anak ko? Guerrilla Front 55. Guerrilla Front 2. Guerrilla Front 18. So, ito yung mga NPA na nasa kabundukan. At halos 8 taon akong naghagilap. Ganito din ang nangyari sa akin, umiiyak, nangihina, hindi makapasok sa trabaho, iniisip yung mga anak. Ngunit yung anak pala namin ay na-recruit na sa kabundukan upang mag-armado. Ito na yung tinatawag na terror grooming. Yung utak nila ay tiniterror grooming na ng mga samahan nito para yakapin ang armadong pakikibaka. At ang sakit nito, yung anak namin ayaw nang umuwi sa amin dahil naluto na ang utak niya sa pang-terror grooming ng mga organisasyon na to. Ano po ba yung mga organisasyon na sinalihan ng mga anak namin? Recording in progress. Anak Bayan, Kabataan Party List, Gabriela, at marami pa pong iba. Na ito ay nakaupo pa sa mga ating gobyerno. Kaya kinukundi na namin yung nangyari sa anak namin. Yung nandito po, larawan po kung paano natiterror grooming ang mga kabataan. Ang anak ko hanggang ngayon nasa kulungan. Hirap man dalawin dahil nasa agusan. Ang anak ni ma'am, nasawi. Ang anak ni ma'am, missing pa rin. At marami pa rin sa Hands of Our Children ang nawawala 10 taon, 9 taon, at maraming ina na nagkakaroon ng sakit ng depression. So ito yung mga biktima, kabataan, pamilya, na patuloy, paulit-ulit na lang na binibiktima. Paulit-ulit nandiyan sila. Paano nating tigilan to? Gusto na namin itong tigilan. Gusto naming mapasaya yung terror grooming bills na yan para ito'y protekta sa aming mga pamilya. Protekta din ito sa mga kabataan para wala nang nanay na iiyak sa harapan nyo at wala nang kabataan na masasawi, makukulong, at mawawala na walang proof of life. Kami sa Hands Off, patuloy na tumutulong sa mga pamilya para malaman kung nasaan ang kanilang mga anak, sino ang dapat nilang lapitan para makatulong. Kasi kung lalapitan sila ng nag-recruit sa kanilang mga samahan, patuloy pa rin gagamitin ang kanilang anak, patuloy pa rin dadalhin sa kabundukan para mahirapan. Sana po naliwanagan po kayo sa kung ano ang kinahinatnan ng mga kabataan kung marirecruit ng mga front organization na to ng CPP, NPA, NDF. So nakita ho natin yung iba't ibang muka ng resulta at epekto at naniniwala kami na hindi lang ito yung mga kwento, marami pang iba. Kaya ito ay umpisa pa lang ng pagsiwalat ng katotohanan kung gaano kasakit at gaano kapait, kasalimuot ng buhay ng mga kabataan na nare-recruit ng mga organisasyong ito. So bago tayo dumako doon sa sitwasyon, lokal na sitwasyon sa Mindoro, bigyan niyo ako ng pagkakataon na basahin yung ilang komento sa ating Facebook Live. Tulad ng sinabi ni Jack Dantis Ecalne, dapat huwag nang hayaan ng COMELEC ang mga identified na party list. Sabi naman ni Nonato Aliven Jr., condolence po ma'am
Sana kasuhan niyo po ang Kabataan Party List para sa hustisya ng pagkamatay ng anak niyo po. May mga nakasubaybay din na tinatag ang COMELEC, tinatag ang National Youth Commission. Hinahamon din ni Randy Marinduque Liornas, Congress, andoon ang kakampi ng CPP-NPA. Sabi naman ni Michael Nabor Naelga, and yet, may sahod pa sa gobyerno si Reneco. Dapat next election banned na yung party list. COMELEC, galaw-galaw. Sabi naman ni Joe Masi, palayasin sa mga paaralan ang mga hindot na not them, gaya ng Kabataan Party List, Anak Bayan. Panagutin sila at kasuhan. At bilang last na comment na babasahin natin, mula kay Julben Balenya, ang party list na naghihikayat sa mga bata ang sayang. Dapat managot ito. No to CPP, NPA, and DFP. Silang lahat ang may kagagawan ng mga ito. So, ilan lamang yun dun sa mga komento, mga obserbasyon ng ating mga manonood sa live, sa ating Facebook Live. Ngayon, dumako na tayo sa pahayag ni Toto Marquez mula sa Kadre Mimaropa na magbibigay ng katotohanan sa lokal na sitwasyon. Ano nga ba yung sinasabi ng mga community leaders natin doon? At ano ba talaga yung nangyari? Yung aktual na nangyari sa masalimuot na bagong taon na sumalubong sa mga pamilyang ito. Magandang araw po sa lahat po ng nakikinig o nakakapanood ng aming pong paghahayag ngayon. Ang Kadre Mimaropa po ay isang samahan ng mga former rebel na nagbalik loob sa ating gobyerno. Ang Kadre Mimaropa po ay naghahangad ng kapayapaan sa isla ng Mindoro, ganun din sa Southern Tagalog. Ang Kadre Mimaropa po ay mariin na kinukundina ang paghahasik ng karahasan tulad ng CPP, NPA, NDF.